sa Bacolod City para lang bantayan ang pagpapatayo ng bagong branch natin, hindi ba? Sabi ng ina ni Chris. I know, Mom, pero gusto kong lumayo muna rito sa Manila. Hirap na hirap akong gumalaw sa bawat sulok ng bahay dahil naaalala ko ang asawa ko. Pangatwiran niya. Anak, kahit saang sulok ka pa ng Pilipinas mamalagi, naririyan pa rin at nakabuntot sa iyo ang alaala ng asawa mo. Kahit pa sa Bacolod ka tumira, hindi naman ibig sabihin nun ay nakakalimutan mo na agad-agad ang nangyari sa kanya. Huminga siya ng malalim. I'm just hoping na madali kong matatanggap ang lahat kapag nasa bagong lugar ako. I will try my best na ibuhos ang atensyon sa trabaho. Bumuntong hininga ito. Okay, bahala ka. Pero saan ka titira doon? Sa hotel na lang siguro habang hindi pa naaayos yung townhouse na binili ko roon. You mean, bumili ka pa ng townhouse roon? Yes. Ibig sabihin niyan ay may balak kang magtagal doon, Chris? Yes, Mom. Pero paano ang kumpanya natin dito sa Manila? Nag-aalalang tanong nito. Nag-usap na kami ni Peter. Nangako siya sa akin na hindi niya pababayaan ang negosyo natin. Pero alam mo na hati ang oras ng kapatid mong yon, Chris. Nariyan din ang asyenda sa Bulacan na minamanage niya. Mom, medyo okay na ang sitwasyon sa asyenda, kaya okay lang naiwan niya ang pansamantala ang pamamalakad sa katiwala natin roon. Once in a while, uuwi rin sila sa Sanja. Doon pa sisiguruhin na maayos ang lahat. Oh, yun lang ang nasabi ng kanyang ina. Don't worry, Mom. Dadalawin ko rin naman kayo ng madalas dito. I'll see to it na luluwas ako rito twice a month para madalaw ka. O kaya, ikaw ang dumalaw sahan sa Bacolod. Total naman, 2 months na lang ay ayos na ang building. Tapos pwede ko na agad planuhin ang inauguration. I want you to be there. Kayo ni Peter at Sanya. Ano po nga bang magagawa ko? August na desidido ko na rin sa plano mong yan. I am. Actually, next week ay pupunta na ako roon. Bukas magpapatawag ako ng general meeting sa office. Okay. Sa tingin mo kaya, matutuwa ang mama mo kung nakikita ka niyang ganyan? Sermon ni Yaya Melda nang pasukin niya sa kwarto si Laila. Hindi niya ito pinansin. Patuloy lang siya sa pag-inom ng alak. Umiiling na tumabi ito sa kanya sa couch pagkatapos ay inagaw nito ang wine glass na hawak niya. Laila, tama na yan. Dapat kumain ka naman. Kaninang tanghali ka pang hindi kumakain ah. Ayokong kumain, Yaya. Hindi ako nagugutom. Imposibleng hindi ka nagugutom. Kaninang umaga kape lang ang ininom mo. Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Tumawa siya ng mapakla. Bakit hindi? Para magkasama na kami ni Mama. Pumalatak ito. At sino ang maiiwan sa papa mo? Mahal mo rin ang papa mo. Hindi mo gugustuhin na pagkatapos niyang mawala ng asawa, ang kaisa-isang anak naman niyang sunod na mawawala, hindi ba? Napahagulhol siya. Yaya, hindi pa nga ako totally nakaka-recover sa pagkamatay ni Justin. Tapos nangyari naman ito kay Mama. Hindi ko kayang tanggapin na wala na si Mama. Bakit nagawa nila ang ganun sa kanya? Inakbayan siya nito. Isipin mo na lang na baka may planong may kapal kaya kinuha niya agad si Ma'am. No, alam ng Diyos na marami pang kailangang gawin si Mama dito sa mundo, Yaya. Pero bakit ginawa nilang ganun sa kanya? Anong kasalanan ng Mama ko? Tahana, may mga suspect na nga ang mga pulis. At gaya nga ng sinabi ng papa mo, posibleng may kinalaman dito si Don Gustavo Merilla at politically motivated ang pagpatay sa mama mo. Kaya ang dapat nating gawin ay magdasal na sana ay mapabilis na ang pagresolba sa kaso para malaman na kung sino ang dapat managot sa pagkamatay ng mama mo. Useless na rin naman kahit pa malaman ng suspect, Yaya. Wala na si Mama. Kahit maparusahan ng mga may sala, hindi na may babalik ang buhay niya. Gaya nga ng sinabi ko, nariyan pa rin naman ang papa mo, kaya tigilan mo ng kainom ng alak. Hindi yan ang sagot sa problema mo. Kung magkasakit sa'yo, ay ang pagkawala ng mama mo, masakit din syempre yun sa papa mo. Pero nakita mo ba siya naglasing man lang? Hindi, dahil pinipilit niya magpakatatag ka para sa inyong dalawa.
Hindi rin niya itinanim sa isip ng payo ng yaya niya. Nang iwan siya nito sa kanyang kwarto, ay muli niyang sinalin na ng alak ang wine glass at saka ininom ang laman niyon ng straight. Malaking tulong iyon para makatulog siya. It had been a month mula nang mamatay ang kanyang ina. Inambush ito nang pupunta ito sa munisipyo. Vice Mayor ito sa Bacolod City. Patay ito nang isugod sa ospital pati ang driver nito. Mabait ang kanyang ina at matulungin sa kapwa. Kaya abugas siya ang tinapos itong kurso ay dahil nais itong tulungan ng mahihirap na kadalasang hindi makamta ng hustisya. Nang makapasa ito sa bar, agad itong nilapitan ng mga tao sa kanilang barangay para tumakbo bilang kapitan. Hindi binigo ng kanyang ina mga kabaryo. Tumakbo ito at nanalo. Nang matapos ang term nito bilang barangay chairwoman, ay tumakbo ito bilang isang city councilor. Nanguna ito at nanungkulan ng 3 term bago tumakbo bilang vice mayor. Sa susunod na eleksyon, tatakbo sana ito bilang mayor dahil iyon ang sinisigaw ng mga kababayan nila. Nais ng mga tao na mapalitan ng incumbent mayor na si Julio Merilla, ang uniko iho ng makapangyarihang milyonaryo na si Don Gustavo Merilla. Pero paano pa masisakatuparan ang pangarap na pagbabago ng mga taga-Bacolod kung patay na si Vice Mayor Gilda Pecson? Sa isip na paghagulhuli siya ng pag-iyak. Ma, how could they do this to you? Napakawalang hiya nila. Dapat lang na pagbayaran nila mga mahal na ginawa nila sa iyo. Dinampot uli niya ang isang bote ng alak, pero wala na pala yung laman. Shit! Tumayo siya at dinampot ang cellphone sa ibabaw ng kama at saka lumabas ng kwarto. Gusto pa niya magpakalunod sa alak para makatulog siya ng mahimbing. Oh, kakain ka na ba? Tanong ni Yaya nang masalubong niya ito sa hagdan. Hindi pa, Yaya, tugon niya. Lalabas ako. Ano? Lalabas ka? Nakainom ka na? Saka ang lakas ng ulan, Laila. Kakain ako sa labas, sabi na lang niya para hindi na ito mangulit pa. Teka, ayaw mo bang dito kumain? Nagluto ako ng kare-kare. Hindi ba't paborito mo yun? Bukas ko na lang kakainin yun. Pero bakit kailangan mo pang lumabas? Baka abutin ka na naman ng hating gabi. Bukas ng tanghali ang alis mo ng papa mo. Babalik agad ako. Dumiretso na siya sa paglabas ng bahay at minanehong itim na Honda Civic niya. Hindi niya alintana ang malakas na ulan. Hindi pa man siya nakakalayo ng bahay nila nang pagliko niya sa isang blind curve ay halos mawalan siya ng kontrol sa manibela dahil sa pagkabigla. May isang kotseng nakatigil doon. Hindi rin masyadong naitabi ng driver kaya muntik na niya iyong mahagip. Nang gigigil na pinatay niya ang makina ng kanyang kotse. Saka siya umibes. Lumapit siya sa harap ng kotse. Itim ang kulay ng Honda Civic din na mas bagong modelo nga lamang yon. Namaywang siya sa tapat ng driver's seat. Hinintay niyang ibaba kung sino ang passenger driver ang bintana ng kotse. Pero nabigo siya kaya lalo siyang nanggigil. Kinatok niya ang bintana. Hoy, lumabas ka riyan. Maya-maya ay bumukas ng dahan-dahan ang bintana. Bahagyang dumungaw ang mukha ng isang lalaki. Nakaipit sa cellphone nito sa pagitan ng tainga at balikat nito. What's your problem? Matabang na tanong nito nang sandaling iwan nito ang kausap sa cellphone. Sa kabila ng bahagyang pagkahilo dahil marami-rami ang nainom niya ay hindi nakaligtas sa kanya ang gwapo na to. Pero hindi siya nagpapa-apekto roon. Ano ba ang pakialam niya kung gwapo to? Hoy, ako pa ngayon na tinatanong mo ng ganyan? Hindi ka ba marunong mag-park ng kotse, ha? Muntik mo na akong madisgrasya Pagtataray niya rito. Tuluyang ibinaba ng lalaki ang hawak nitong phone. Nakita ko ang pagmamaneho mo. Kaskasera ka. Pasalamat ka at hindi mo ako nabangga. Umuulan. Daig mo pa si Scamature kung mag-drive Naningkit ang mga mata niya. Huwag ka nang magpasalusot, tarantado. Napailing ito. And driving under the influence of alcohol, malaking kaso to, miss. Look, kung ako sa'yo, bumalik ka na sa kotse mo dahil baka magkasakit ka pa. Or worse, baka maipablatter pa kita. Pagkakasabi niyo na itinaas na uli nito ang binata.
Nanggigil na tiningnan niya ng masama ang saradong bintana at saka bumulong-bulong na bumalik na sa loob ng kotse niya. Nang magpaandar niya iyon, bumusina siya na malakas bago nilampasan ang kotse ng walang modong lalaki. Napailing na lang si Chris habang tinatanong niya ang papalayong kotse ng kaskaserang babaeng iyon. Dinampot uli niya ang phone niya. "Mom, are you still there?" "Yes," sagot ng kanyang ina. "What's wrong? Sino yung narinig kong boses ng babae?" "Wala, lasing yata yun. Nagalit dahil muntik na raw siyang mabangga sa likod ng kotse ko." "Oh, bakit hindi ka humingi ng tulong sa babaeng yun?" "Suplada, Mom. Saka parang lasing nga eh." "Don't worry, tinawagan ko na si Ray. Parating na siya, dala niya ang kotse niya." "You sure okay?" "Of course, Mom. Don't worry." "San ka ba kasi nagpunta? Sinabi mong malakas ang ulan dyan, hindi ba?" "Yes, hindi pa kasi ako nagdi-dinner." "My God, it's almost 9 o'clock, Chris." "I know, Mom. Hey, natatanaw ko ng kotse ni Ray. Gotta go. Tatawag na lang kita mamaya." "Bye, Mom." Pumarada ang kotse ni Ray sa harap mismo ng kotse niya, kaya nagmadali na siyang umibes. "Thanks for coming," sabi niya kay Ray. Isa ito sa mga engineers sa ipinapatayong gusali ng Wells Steel Manufacturing. "Okay lang, sir. Ihahatid na lang muna kita sa restaurant bago ko balikan ang kotse mo." "Malayo pa bang gasoline station dito?" Tumiri kasi ang kotse niya dahil nawalan niyo ng gas. Naligaw siya sa kaiikot kanina. Sa pagkalibang niya ay hindi niya namalayan na naubos na pala ang gas niya. "Mga 500 meters pa, sir." "Sige, ikaw na ang bahala sa kotse ko. Medyo gutom na kasi ako eh." "Sige, sir. Ihahatid ko rin kaagad ang kotse mo sa restaurant mamaya." Pinaandar na nito ang kotse nito. Matagal nang pinagmasdan ni Chris ang babaeng umiinom ng San Mig Light sa resto bar na pinuntahan niya. Nakatatlong bote na ito mula nang mapansin niya ito. Napapapikit na ito pero tila wala itong pakialam. Kumunot ang noo niya nang mamukha niya ang babae. Ito yung nagsuplada sa kanya kanina. Maganda sana pero lasengga. Parang wala nang bukas kung tumoma. Hindi pa rin niya ito hihiwalayan ng tingin. Kahit simpleng maong shorts at t-shirt na maiksi lang ang suot nito, ay halatang may kaya ito sa buhay. Matangkad ito at maganda ang hubog ng katawan. Sa tingin niya ay nasa early 20s ito. Tapos na siya mag-dinner at nagkakape na lang ng mga sandaling iyon. Nakita niyang kumuway ang magandang babae sa waiter. Lumapit ang waiter dito. Maya-maya may dala na uling 2 bote ng San Mig Light ang waiter. Anak ng... laseng ka nga. Sa loob-loob niya, ngunit naisip niyang baka may problema ito. Para kasing naiiyak ito. Napailing na lang siya. Pakialam ba niya rito? Pagkatapos ubusin ang laman ng huling bote ng beer, ay tinawag ni Laila ang waiter. Binayaran niya ang kanyang bill at saka sumuray na lumabas na sa resto bar. Lumapit siya sa kanyang kotse. Akmang hihilahin niya ang pinto sa driver's side nang biglang naramdaman niya ang parang hinalukay na sikmura niya. Bago pa siya makalayo sa pinto ay sumuka siya. "Hey, what's going on here?" Napatuwid siya, sabay lingon sa pinagmulan ng tinig. Nakita niya ang lalaki sa pulang Honda Civic na kamuntik ng mapahamak sa kanya kanina. Namayuwang siya. Ano bang pake mo?" Pero bago pa ito makatugon nang maramdaman uli niya ang pagbaligtad ng sikmura niya. Nagsuka uli siya. "Shit, bakit dyan ka sumusuka?" "Ano bang pakiramdam mo? Ano ba pakialam mo?" Sumandal siya sa kotse dahil nararamdaman niyang umiikot ang paningin niya. "Look, miss, may pakialam ako dahil kotse ko yung sinusukahan mo." Natawa siya. "Kapal na mukha mo ha? Kotse mo? Hello?" "Yes, kotse ko. If I'm not mistaken, ang kotse mo ay yung nasa likod. There!" Itinuro nito ang likuran ng kotse. Napatingin siya sa tinutukoy nito. Naroon nga ang isa pang Honda Civic. Natutop niya ang kanyang noo. Damn, magkapareho nga pala kami ng kotse. Nang harapin uli niya ang lalaki ay nakangisi na ito. "Now,
Pwede bang lumayo ka na sa sasakyan ko bago pa ito mapuno ng suka mo? Sure, mister. Nakasimangot na sabi niya. Akmang hakbang siya palayo nang mawalan siya ng balanse dahil sa kalasingan. Nanaginip ng maagap na ito. Bago pa siya tuluyang bumagsak sa pavement, nahagip na siya nito ng baywang. Hey! Sambit nito na pilit siyang itinatayo. Nagtatalo ang isip ni Chris kung ano ang dapat niyang gawin sa lasing na babae pagkatapos niya itong isakay sa kanyang kotse. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito para magising ito, pero talagang bagsak ito. Nang lumakas ang buhos ng ulan, napilitan siyang buhayin na ang malakina ng kotse niya at umuwi sa townhouse niya. Bahala na, sa loob-loob niya. Kahit mabigat ang babae, walang hirap na nakarga niya ito papasok sa loob ng bahay. Dahil hindi naman ito kakasya sa sofa, kaya wala siyang choice kundi dalhin ito sa loob ng kanyang kwarto. Inihiga niya ito sa kama at tinitigan niya ito. Medyo mapusyaw ang ilaw sa loob ng bar, kaya hindi niya masyadong natitigan ang mukha nito kanina. Sa tulong ng liwanag ng ilaw, ay nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan nito ng malapitan. Yes, she was pretty. Halos perpekto ang mukha nito. Pero bakit kaya sinayang nito ang ganda nito sa pagiging lasengga? Problemado ba ito sa buhay kaya ito naglalasing? Pasan ba nito ang daigdig? Natatawa siya sa mga iniisip niya. Nag-concentrate na lang siya sa susunod niyang gawin. Hindi sinasadyang bumaba ang paningin niya sa nakalantad na mga hita nito. Bigla siyang napalunok at tila may pumintig sa pagitan ng kanyang mga hita. Damn those sexy and shapely legs. Long as the Nile, smooth as porcelain. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Saka iniiwas ang paningin sa mga hita ng babae. Nagmamadaling lumabas na siya sa kwarto niya. Nagtungo siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Baka sakaling makatutulong ang matapang na kape para mahirmasmasan nito. Pagkatapos magtimpla ng kape ay bumalik siya sa kwarto niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Saka niyugyug sa balikat ang babae. Miss, wake up! Miss! Umungol ito at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Nakahinga siya ng maluwag nang magtagpo ang kanilang paningin. Hindi nangyari ang inaasahan niyang sisinghalan siya nito. Nakatitig lang ito sa kanya. Medyo namumungay pa rin ang mga mata. Iginawa ni kita ng kape para mabawasan kahit kakonti ang kalasingan mo. Nauutal na sabi niya. Sapo nito ang noo at nagpilit na bumangon. Inalalayan niya ito sa pagbangon hanggang sa makasandal ito sa headboard ng kama. Humigop ka, sabi niya nang iabot dito ang paswelo ng kape. Tinanggap nito iyon at saka humigop ng ilang beses. Ubusin mo yan para mahimasmasan ka, sabi niya habang titig na titig pa rin sa mukha nito. Naging sunod-sunuran nito at hindi nagtagal ay naubusan nito ang kape. Kinuha niya ang paswelo at inilapag iyon sa bedside table. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Nasaan ako? Sa halip ay tanong nito. Dinala kita rito sa townhouse ko. Akala ko nawalan ka na ng malay kanina. Yun pala nakatulog ka na. Hindi ko alam kung saan kita dadalhin kaya naisip kong dito na lang muna. Where's my car? Nasa labas ng bar na pinanggalingan natin. Kinausap ko na yung guard doon. Sinabi kong bantay ng kotse mo. Thanks for doing that. You're welcome. By the way, I'm Chris. And you are? Layla. Layla. Ulit niya. What a nice name. Sumandal ulit ito sa headboard ng kama. Nasobrahan ka sa alak. Hindi ka dapat naglalasing ng todo, lalo pat may dalahang sasakyan. Mabuti na lang na hindi ka nag-drive pa uwi kanina. Umuulan kaya madulas ang daan. I'm a good driver. Really? Nakataas ang isang kilay na sabi na lang niya. Akmang tatayo na ito nang pigilan niya. Teka, saan ka pupunta? Naiihi ako. Okay. Inalalayan niya ito sa pagtayo. Sasamahan kita sa banyo. Paglabas nila ng kwarto niya ay itinuro niya ito ang banyo sa bandang kaliwa. Hihintayin kita sa living room, sabi niya. Okay.
Nang lapitan siya ni Laila sa living room ilang minuto ang lumipas, ay napansin niyang hindi pa rin tuwid ang paglalakad nito. "Maupo ka muna," sabi niya. "Gusto mo ba uli ng kape para tuluyang mawala ang kalisangan mo?" "No, gusto ko uli ng beer." Napailing siya. "Mukha ka pa namang sosyal." "Vodka then, may saka ba yan?" "I have, but no, hindi ka na pwedeng uminom dahil I'm going to pay kung magkano ang bili mo sa..." "Look, hindi yun sa ganun. Lasing ka na and I don't..." Tumayo ito. "No problem, ihatid mo na lang ako sa bar." Napatayo rin siya. "Bakit?" "Gusto ko uli uminom, that's why." Napailing siya. Para siya nakikipag-usap sa paslit. "Talaga bang laseng ka, Laila? Kinagawa mo lang ba parang tubig ang alak?" Tumawa lang ito. "So, ihahatid mo ba ako o hindi?" Napabuga siya ng hangin. "May problema ka ba kaya ka nagpapakalasing?" "Kamamatay lang naman ang mama ko," she said matter-of-factly. "Oh, sorry for that. Kung namatayan ka ng ina, namatayan din ako ng asawa. Pero hindi ko nilunod ang sarili ko sa alak." "I see. So, pareho pala tayong namatayan. Come on, let's have drink." Bumuntong hininga siya. "Okay, let's have a drink. Pero kaunti lang at pagkatapos nun ihahatid na kita sa bahay niyo, okay?" "Deal!" Naglabas siya ng isang bote ng Grey Goose at naglagay ng ice cube sa isang bowl. Maya-maya nagsimula na silang mag-inuman ni Laila. Hinay-hinay. Paalala niya rito nang makitang sunod-sunod ang pagtungga nito. Tumawa ito ng mahina. "Wala ba music dyan?" tanong nito. "Ano? Mas masarap pag-iinuman kapag may music, hindi ba?" "Teka sandali." Nagsalang siya ng isang slow rock CD. Ngumiti ito. "Pwede na rin ang music," sabi nito nang pumain lang ang kanta. "The only thing that looks good on me is you." Sinabayan pa nito ang lyrics. Tumayo ito at nagsimulang umindak ang malambot na katawan sa saliw ng tugtog na iyon. Natulala na lang si Chris habang nakamasid sa bawat kilos nito. Ang galing nitong sumayaw. Para itong isang professional dancer. "Sayaw ka rin, Chris," sabi nito. "No, hindi ako marunong." Nakakatawang sabi niya. "You can just dance." Patuloy ito sa pag-indayog habang patuloy rin siya sa pagsabay ng kanta. Nagulat na lang siya nang lapitan siya nito at kumapit ang isang kamay nito sa kanyang balikat. Nagpaikot-ikot ito sa harap niya. Patuloy sa paggiling ang katawan. Napalunok siya. Naramdaman na niya matinding pag-iinit ang kanyang katawan. Nang ilapit nito ang mukha sa kanya, natigilan siya. Sa labis sa pagkabigla niya, ngumiti ito ng pagkatamis-tamis at saka umangat ang isang palad patungo sa kanyang pisngi. Napapitlag siya sa ginawa nito. "Hey, why are good so looking?" Bulong nito. Nagulat siya pagdagli na natawa rin. "Are you hitting on me?" Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Parang hindi nito narinig ang sinabi niya. Lumiyad pa ito para ilapit ang mukha sa kanya. "Kamukha mong yung boyfriend ko." "Ha?" Yumakap ito sa kanya, saka tumigil sa pagsasayaw. "Or are you my Justin?" "Oy, teka." "Oh honey, buhay ka. Namiss kita ng sobra." "Teka miss." Pilit niyang inilayo ang sarili sa babae. Pero para itong tuko kung makakapit sa kanya. Itinulok pa niya ito ng bahagya palayo sa kanya. Alam niyang lasing na ito at napagkamalan lang siya nito na kung sino. "Hindi ako si Justine, Laila." Ngunit nang aksidenteng mapalapit ang mukha niya sa mukha nito, ay naging mabilis ito. Sinakot agad nito ang kanyang mga labi, kaya naparalisa na siya sa pagkagulat. Pero nahimasmasan din agad siya at saka pilit na inilayo ang mukha nito. Subalit naging mapusok na pa ang paghalik nito sa kanya sa pagkakataong iyon. Kung kanina'y naramdaman niyang biglang nag-iinit ang katawan niya nang masilayan niya ang mga hita nito, ngayon ay kakaibang init ang nararamdaman niya dahil sa halik nito. Hindi na niya ito nagawang itulak pa. Mabilis sa bumigay ang kanyang katawan.
Sinapo niya ang batok nito at tumugon sa halik nito. Maya-maya lang, naramdaman niyang nakakunyapit na ang braso nito sa batok niya. Ang isang bahagi ng isip niya ay nagbabala at sinasabing hindi tama ang ginagawa nila. Lasing ang babae at hindi nito alam ang ginagawa nito. Pilit niyang nilalabanan ang sarili. Inihinto niya ang paghalik at sinimulan ulit itong itulak palayo sa kanya. Pero natigilan siya nang marinig ang nakikipag-usap na tinig nito. "No, please. Don't do that, honey. Kiss me, please. Just kiss me. You're drunk, Laila. Just kiss me again." Pagpupumilit pa nito. Napailing siya. Inilapit agad nito ang mukha sa kanya. Saka siya hinalikan ng todo. Napaungol siya at saka lihim na napamura sa sarili. Tuluyan na nga bumigay ng depensa niya. Kinuyumos niya ng halik ang malambot na mga labi nito. At sabay siyang nabuwal sa kama. Napailalim si Laila. Hindi pa rin nito bumibito sa pagkakakapit sa batok niya. He kissed her hungrily, habang ang isang palad niya ay abala sa paghaplo sa makinis na balat nito. Nagpoprotesta ang isang bahagi ng isip niya. Hindi tamang ginagawa mo. Pero hindi niya malabanan ng isipan. God, when was the last time he had sex? 11 months ago. Yun ay bago maaksidente si Silvani. Now his body was aching for sex at ngayon nakahain sa harap niya ang isang nakakatakam na putahe. Hindi niya iyon mapahindian. Bahala na, sa loob-loob niya. Bahala na kung anong susunod na mangyayari. Nagsimulang gumapang ang mga palad niya patungo sa isang hita nito. Naramdaman niyang napaliya dito nang pisil-pisilin ang hita nito. "Oh, keep doing that, honey." Pabulong na sabi nito sa tainga niya. Lalong pinainit nito ang kanyang katawan. Nanginginig ang mga daliri niyang apuhain niya ang zipper ng shorts nito. Nang tuluyan niyang mahubad ang short nito, naramdaman niya ang lubusang pagkabuhay ng pagkakalalaki niya. Kapag kuwanin natulala siya habang nakatingin sa malindog na katawan nito. Itim na bikini panty ang suot niya. Maya-maya ay sinimulan nitong haplusin ang dibdib niya. Nang hindi pa ito magkasya roon, ipinasok nito ang isang kamay sa loob ng suot niyang polo shirt. Napaungol siya na simulan na rin tanggalin ng suot nitong t-shirt. Kasunod ay inihook niya ang bra nito saka muling hinalikan ang mga labi nito habang kinukubkob ng kamay niya ang dibdib nito. He wanted to make love with her slowly, pero hindi niya nagawa iyon. Nang hindi na niya makontrol ang sarili ay kumababaw na siya rito. Nang magsalubong ang paningin nila, nakita niyang may ngiti sa mga mata nito. "Do you really want this?" Pabulong na tanong niya. "Yes, please." Gustong kasuklaman ni Chris ang sarili pagkatapos ng pagniniig nila ni Laila. Ilang sandaling tinitigan niya ang magandang mukha nito habang mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay bumaba na siya sa kama at lumabas ng kwarto. Pabagsak na umupo siya sa sofa, saka sinapo ang mukha. Hindi tama ang ginawa niyang pag-angkin kay Laila knowing she was stone drunk. Yes, she liked it, but she was drunk. Napatingin siya sa pinto ng kwarto niya. Gusto niyang pumasok uli roon pero piniligilan na niya ang sarili. Baka hindi uli niya makontrol ang sarili. Ayaw niyang pagsamantalahan ito. Tulog na ito. Bukas na lang siguro niya ito kakausapin. Nagising si Laila na parang sasabog ang ulo niya sa sakit. Pagbangon niya ay nakita niyang hubad siya. Saglit na napaisip siya. At saka niya naalala na may namagitan sa kanila ni Chris nang nagdaang gabi. Napabugas siya ng hangin. Kahit lasing siya nung nagdaang gabi, alam niya nangyari. She had almost seduced him into making love to her. Hindi niya pinagsisihan iyon. Siguro dahil ng pangungulila niya sa kanyang yumaong ina at kasintahan kaya parang nagre-rebelde na ang katinuan niya at hindi niya inalintana na ang estranghero ang kauliyawan niya. Nakita niya mga damit niya na nagkalat sa sahig. Dinampot niya yung mga iyon at sinuot. Saka lumabas siya ng kwarto. Nakita niyang tulog na tulog si Chris sa sofa. Nakabaluktot ito dahil hindi kasya ang malaking katawan nito roon. Napatingin siya sa malaking wall clock sa pinto ng townhouse. 2:45 ng magdaling araw.
Kailangan na niya makaalis bago pa magising si Chris. Hindi niya alam kung paano haharap sa lalaki pagkatapos ng nangyari sa kanila. Maingat na lumabas siya ng pinto at dumiretso sa labas ng gate. Mabuti na lang at may dumaan tricycle doon. Pinaragad niya iyon. Manong, sa City's Bar. Halos 10 minuto lang ang layo ng bar na iyon. Nakita niya ang kotse niya sa parking space ng bar. Nakahinga siya ng maluwag nang sakay na siya niyon at pauwi na sa bahay nila. Papa, ani Laila. Lumingon ang ama niyang si Bernardo. Pilit ang tingin na sumilay sa mga labi nito. Nasa terasa ito. Morning, Laila. Paglapit niya rito ay humalik siya sa pisngi nito. Morning, pa. Nag-breakfast ka na ba? Hindi pa, pero tapos na ako magkape. Ikaw ang dapat na mag-breakfast. Sabi ni Melda hindi ka na kumain ng lunch at dinner kahapon. Umupo siya sa katapat na silang inuupuan nito. Wala lang akong gana kahapon. Lagi ka na lang walang gana. Baka magkasakit ka na niyan, Laila. Hindi siya tumugon. Ang sabi ni Melda, naglasing ka na ng gabi. Hinintay ka niya makauwi pero alas 12 na wala ka pa. Anong oras ka ba nakauwi? Hindi uli siya tumugon. Hindi niya pwedeng sabihin dito nangyari sa kanya ng nagdaang gabi na dahil sa kalasingan niya ay nakipagkaloob niya ang sarili sa isang estranghero na tanging pangalan lang ang alam niya na pagkakakilanlan. Tinapik nito ang balikat niya. Anak, pwede ka bang mangako na titigilan mo ng pag-iinom? Baka magkasakit ka na niyan. Nag-iwas siya ng tingin dito. I'm sorry pa, pero nakakalimutan ko kasi ang mga sakit na nangyari kay na Mama at Justin kapag umiinom ako. I know, alam ko napakasakit para sa iyo ang pagkawala ng mama mo. Lalo't halos magkasabay lang sila ni Justin. Ako rin naman eh. Hindi ako makatulog ng maayos mula nang mamatay ang mama mo. Minsan nga, parang gusto ko na rin bumigay. Pero pinapalakas ko lang ang loob ko dahil kailangan mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay niya. Ano nga palang development sa kaso pa? Positive, nak. May lead na ang pulisya. Nagkausap kami ni Hepe ng police station kahapon at ang suspect ay isang bodyguard na Mayor Merilla. Ngayon ay medyo nakakahinga na ako ng maluwag. I leave it all up sa mga abogado natin. By the way, naka-empake ka na ba? Alas 11 ay hahatid na tayo ng driver sa airport. Nakatakda silang umalis patungo sa Sydney, Australia. Gusto ng papa niya na magbakasyon muna silang dalawa ng kapatid nito sa Sydney. Pagkatapos na nakakalungkot ang mga pangyayari sa buhay nilang mag-ama, ay kailangan talaga nila ng bakasyon. 1 month of vacation nila roon. Naipanalangin niya na sana sa loob ng 1 buwan ay matanggap na nilang maluwag na sa kanilang puso na wala na nga ang mama niya sa buhay nila. Na isang alaala na lang talaga ito. Tapos na pa, kahapon pa. Good. Bababa muna ako sa study at kakausapin ko si Atty. Heron. Pag-uusapan namin ang pagpapafile ko ng candidacy sa susunod na buwan. Kumunot ang noon niya. Ha? Tatakbo ka sa eleksyon? Yes, nak. Alam mong wala akong hiling sa politika at mas gusto ko rin magtrabaho sa ospital bilang doktor. Pero pagpapatuloy ko anumang nasimula ng mama mo. Ayokong bigyan ng kasiyahan ng pamilya Merilla. Pinatay nila ang mama mo dahil ayaw nilang tumakbo siya bilang alkalde. Pwes, ako magtutuloy sa adhikain ni Gelda. Tumango siya. Tama, Papa, and I was always here to support you. Thanks, anak. Dumiretso ka na sa kusina para malagyan ng pagkain yung sikmura mo. Okay. Final touches na lang ang gagawin sa private office ni Chris. Kompleto na iyon sa furniture at modern appliances na gagamitin niya. Maayos na rin na ipwesto ang malaking kama sa isang adjacent room na siyang titirahan niya habang nasa Bacolod siya dahil ang townhouse ay ipapagamit niya sa isang executive niya na manggagaling pa sa Maynila. Sa nakalipas na 2 linggo, naging sobrang abala siya sa pag-alalay sa 3 interior designer na namamahala sa pag-aayos ng mga mahalagang kagamitan sa opisina sa loob ng building. Pero kahit naging abala siya ay pilit pa rin sumasalit sa isip niya ang tungkol kay Laila. Nagulat nga siya na magising na lang siya ng umagang iyon at madiskubreng wala na ang dalaga. Umalis ito ng townhouse niya na hindi man lang siya ginising.
Kinailangan pa niyang pumunta sa Cities Bar at kausapin ang isang waiter doon sa pagbabaka sakaling kilala ng mga ito si Laila. Pero ayon dito, bago pa lang umano ito sa naturang bar at hindi nito kilala si Laila. Pang-ilang beses pa lang umano nito na nag-away roon at palagi raw naglalasing doon ng dalaga. Hindi naman niya tinandaan ang plate number ng kotse nito. Madali sana siya makakalapit sa mga contact niya sa mga LTO para malaman ang pangalan at iba pang emosyon tungkol sa may-ari ng kotseng iyon. Aminin man niya sa sarili o hindi talaga siya pinatahimik ni Laila mula noon. Palaging laman ng isip niya ang dalaga. Bumalik pa siya sa Cities Bar sa pagbabaka sakaling makita uli ron si Laila, pero tuwi na ay bigo siya. Gaya ng mga nakalipas sa gabi, napapatulala na naman siya habang nakahiga sa kama. Walang ibang laman ng isip niya kundi si Laila. Shit, bakit ba hindi ka mawala sa isip ko, Laila? Pero siya na rin mismo ang sumagot sa katanungan niya. Paano nga ba maaalis sa isip niya ang malaindog na katawan nito na tila sinadya ang pagkakalilok para sa hulma ng kanyang katawan? Paano mabubura ang pandama niya ang malambot na mga labi nito na walang pagtutol noong ganap na iya itong pangangkanin? Hindi agad-agad maalis sa isip niya si Laila. Paano nga ba maaalis ang babae sa kanyang isipan gayong isa itong birhen ng mga angkin niya? Tiyak niya na nang magising ito ng umagang iyon ay nahulasan nito. Inaasahan niya na pagkatapos ng nangyari sa kanila, magdedeman dito sa kanya ng kung ano-ano. Pero hindi nangyari ang ganoon. Nasapon niya ang kanyang noo. Baliwala ba rito na nawala ang virginity nito sa isang estrangherong tulad niya? Katulad banda ito ng ibang babae, nakilala niya na basta may kursunadahang isang lalaki ay handa ipagkaloob ang sarili. Sa naisip ay lihim siyang dismaya. Para nagpoprotesta ang puso niya sa isiping chip si Laila. Pumikit siya. Kailangan maaga siyang magising bukas dahil luluwas siya sa Maynila. Magse-celebrate sila ng kaarawan ng kanyang ina. Dadalawin din niya ang puntod ng kanyang asawa. Buong maghapon ay nasa loob ng World Square Shopping Center sa Sydney si Laila at ang kanyang ama. Kasama ang tiyahin nilang si Leila. Hindi siya magkandadala sa shopping bag na hawak niya. Pa, balik ulit tayo dito sa Saturday ha? Sabi niya habang pababa ni sila sa escalator. What? May kulang pa ba sa mga pinamili mo? Oo nakalimutan ko bumili ng red shoes para sa dress na nabili natin. Napakamot ito sa ulo. Nahihilo ako kapag ikaw ang kasama ko sa pagsha-shopping, kaya magpasama ka na lang sa tita Lila mo. Sumimangot siya. Kahit kailan, wala talaga kayong hilig sa pagsha-shopping. Kayo lang naman ang mama mo ang mahilig sa mga ganyan-ganyan Hindi ba't kahit noon ang mama mo na ang inuutusan mong mamili ng mga damit ko dahil wala akong katsaga-tsaga sa ganoon? Tumawa ang tita Lila niya, bunsong kapatid dito ng kanyang ama. Kuya, mabuti pa yung magmerienda muna tayo bago tayo umuwi. Nagutom din ako rito kay Leila. Imagine, sa pamimili lang ng damit, inaabot na siya ng siyam-siyam. Binalingan siya nito. O ayan, hinakot mo na lahat ng paninda dito sa mall. Dapat good girl ka na lang muna ngayon. Stop ng paglalasing para naman matulungan mo si kuya sa campaign period. Oo naman tita. Landslide victory na maliwanag yon, hindi ba Mayor Prexon? Nakabungis-ngis na sabi niya. Nagtungo sila sa isang Chinese restaurant. Habang naghihintay ng kanilang order, may natanggap na tawag ang kanyang ama mula sa abogado nila sa Pilipinas. Ayon sa abogado, pinatay raw ang suspect sa pag-aambush sa kanyang ina sa loob mismo ng kulungan. Pero nakapanumpa na raw siya bago mangyari iyon. Dawit sa kaso si Don Gustavo Merilla and of course, Mayor Merilla himself. Kailangan ay makabalik na tayo sa Pilipinas. Sabi ng ama niya. Pagbiyahe na tayo sa third day ng buwang ito. Kuya, baka naman sa darating na eleksyon ay makaisip uli sila ng masama laban sa'yo, since ikaw naman ang kalaban nila. Nag-aalang sabi ni tita Lila niya. Isa rin yan sa inaalala ko, sabi ng kanyang ama. Iba yung pag-iingat na lang ang kailangan kong gawin. Isa pa, sila ang may pera. Sigurado akong gagamitin nilang kayamanan nila para masiguro na sa kanila rin ang pwesto. Pero panahon na para talagang patuloy na ang mga sungay ng pamilyang iyon.
Lalo lang silang yumayaman dahil sa pera ng mga taga-Bacolod. Nang makabalik sa bansa si Laila at ang kanyang ama, naging regular na ang meeting na nagpapangganap sa loob ng bahay nila. Meeting iyon para sa binubuong partido ng kanyang ama pero sa darating na hahalalan. May vice mayor na ito, isang dating konsehal. Kompleto na rin ang listahan ng mga councilor sa partido. Sinisiguro ni Laila na may naitutulong siya kahit papaano. Minsan ay siya rin ang personal na nagseserve ng merienda para sa mga bisita. At na mag-file ng candidacy ang kanyang ama sa COMELEC, todo ang suporta niya rito. Sumama siya sa convoy nito patungo sa COMELEC, dala ang kanyang rosaryo at tahimik na nagdarasal. Paano kung manalo naman si Mayor Mirilla? Nababahalang tanong niya. We shouldn't allow that to happen. Walang karapatang manilbihan sa gobyerno ang isang kriminal na tulad niya. Nakatiimbagang natugon nito. Kaya gaya ng sinabi ko at naipangako ko sa mga taong naniniwala sa akin, pabababain ko sa pwesto si Mayor Mirilla. Iyan ang gusto ko sa inyo eh. Malakas ang fighting spirit niyo pa. Kailangan na. Alam mo naman siguro kung sino ang unang matutuwa kapag napabagsak natin si Mayor Mirilla. I know, si Mama. Right. Nakausap ko na yung ibang kaibigan ko ng mga dating SK chairman sa ibang baryo pa. Nangako sila na sa akin na ikaw ang suporta nila. Pinaplano ko na ang mga gagawin naming general meeting kasama ang ibang kabataan sa first week ng sumunod na buwan eh. Thanks anak. Alam ko naman na maaasahan kita. Kumusta nga pala yung kaso Papa? Tanong niya kapag kwan. Ire-reset na naman ang susunod na hearing next month. Na naman? Napostpone na nga lang last week, hindi ba? Delaying tactics ang mga Mirilla yun, nak. Gusto nilang ibitin ang hearing ng kaso para mairaos muna ang eleksyon. Napangiwi na lang siya. Nasa barangay mansilingan si Laila para kausapin ang ilang miyembro ng barangay council para pag-usapan ang bubuuin nilang organisasyong tutulong sa nalalapit na pangangampanya ng kanyang ama. May lakad din ito, kaya solo siyang nagpunta roon. Nasa tapat na siya ng bahay ng sadya niyang barangay chairman nang biglang umikot ang kanyang paningin. Kung hindi pa siya nakapakapit sa doorknob, malamang inawala na siya ng balanse at bumagsak na siya sa lupa. Nang pagbuksan siya ng pinto at papasukin ng anak ng kapitan na si Melissa, rumihistro agad ang pag-aalala sa mukha nito. Laila, okay ka lang? Namumutla ka kasi. Nahihilo ako, Melissa, sabi niya. Inakay siya nito papasok sa sala at saka pinaupo sa sofa. Baka nahilo ka sa sobrang init sa labas. Sandali at magtitimpla ako ng juice. Habang hinihintay niya ito, lalo pang sumama ang pakiramdam niya. Parang nasusuka siya at lalo pa yatang dumidilim ang kanyang paningin. Nababahala siya pero pilit niyang iniignora iyon. Hindi niya masyadong nagalawan juice na inihanda nito para sa kanya. Okay ka lang ba, Laila? Putlang-putla ka pa rin, sabi nito. Sumama ang pakiramdam ko, pag-amin niya. Ano kaya kung sa ibang araw na lang natin pag-usapan na sadya mo? Nag-aalala ko sa'yo, Iha. Sabi ng ama mo nito nang harapin siya nito sa dala. Dapat siguro ay magpahinga ka muna. Hindi naman siya tumutol. Sige ho, Kap. Baka ma-heatstroke na ako sa kakalakad sa kasagsagan ng El Nino. Melissa, ihatid mo si Laila sa sakyan niya. Opo, Tay. Inalalayan siya ng dalaga sa paglabas ng bahay. Ingat ka sa pagmamaneho, Laila, ha? Biling nito nang makasakay na siya ng kotse niya. Salamat, Melissa. Habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay, ay tila biglang may humalukay sa sikmura niya. Mabilis niyang inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Umibis siya at hindi na niya napigilan ang pagsusuka. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? May sakit ba ako? Matagal bago siya kumalma. Pagbalik niya sa kotse, napagpasyahan niyang dumaan na lang muna sa klinik ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Magkaklase mga ito noon sa UST Medical School. O Laila, naligaw ka yata? Salubong sa kanya ng butihing doktora. Tita, nahihilo kasi ako at nagsusuka kaya dumaan ako dito. Baka mareresetahan mo ako ng gamot. Ayoko kasing dumaan sa ospital at baka mag-worry pa si Papa pag nalaman niyang galing ako roon.
Isinailalim siya nito sa ilang test. Kinuhaan din siya ni Doktora Sylvia ng BP at urine test. Pagkatapos ay umiiling na binalikan siya nito. Are you dating someone right now, Laila? Ho? Tinatanong kita, Laila, dahil buntis ka. Parang bombang sumabog iyon sa pandinig niya at nanlalamig ang buong katawan niya. 7 weeks ka ng pregnant, Laila. Matagal na natulala siya. Parang tumigil sa pagpintig ang kanyang pulso. Nakatingin lang siya kay doktora. Nang sa wakas ay mag-sink in sa kanyang sinabi nito, saka lang siya napaiyak. Naging maagap ito. Lumapit ito sa kanya at tinakbayan siya. Shh, that's okay. I'm sure pananagutan naman ng ama niya ng dinadala mo, Laila. Wala akong boyfriend, tita. Lalo lumakas ang pag-iyak niya. Napamaang ito. Saka inilayo sa sarili ang kanya. Ano ibig mo sabihin na wala kang boyfriend? Paano ka nabuntis kung wala naman palang boyfriend? Patay na si Justin, tita. Sabi niya. I'm not sure if you met him before. So, si Justin ang ama? Hindi. Naglakas loob siyang ikwento rito ang tunay na pangyayari. Na-shock ito. It was just a one-night stand? Napayuko siya. Ganun na nga, tita. Pagkatapos ng nangyari sa amin, hindi ko na uli siya nakita. At wala akong intensyong makapagkita sa kanya. Diyos ko naman, napapailing na sambit nito. Laila, ano na ngayon mangyayari? Tiyak na madidismaya ang papa mo kapag nalaman niya na mangyayari ito sa'yo. Nakakalungkot din isipin na baka ang kondisyon mong yan ang gamitin ng mga kalaban ng papa mo para siraan siya. Napagkagat labi niya. Dala ng matinding pagkabigla sa kaalamang buntis siya, halos tulala pa rin siya nang umuwi siya sa kanila. Nang makahiga sa kama ay umiyak siya ng umiyak. Buntis siya, 7 weeks na, at si Chris ang ama. Chris the stranger. Paano na siya ngayon? Paano niya ipapalamin sa lalaki? Natatandaan niya kung saan ang townhouse nito, pero kung mapuntahan niya iyon at makausap ang lalaki, aakuin ba nito responsibilidad sa kanya? Paano kung tumanggi ito at sabihin may nobya o asawa na ito? At wala itong balak na mapanugutan ang dinadala niya? Paano kung imungkahin ito na ipalaglag na lang ang nasa sinapupunan niya? Sa huling naiisip niya ay napailing siya. No, hindi ko gagawin yon. Kung hindi aakoy ni Chris, bubuhayin ko mag-isang anak ko. Bacon and ham na naman? Reklamo ni Laila nang makita nakahain sa hapag. Tuwing nakikita niyang ganon ang nakakain, ay tila bumabaligtad ang sikmura niya. Gayunman, umupo pa rin siya at hindi na lang pinansin iyon. Sa halip ay nagsali na lang siya ng malamig na juice sa baso. Nang dalhin niya iyon sa kanyang bibig, ay nakita niya si Yaya Melda na titig sa kanya. Bakit, Yaya? Akala mo ba'y hindi kita napapansin? Seryosong sabi nito. Hindi ka dating ganyan, Laila. Umamin ka ng bata ka. Naglilihi ka ba? Lahat kasi ng sintomas ay nasa iyo na inang nitong nakaraang araw. Napalunok siya. Yaya, ano bang pinagsasabi mo riyan? Sabi niya at agad na napatingin sa hagdan. Mabuti na lang at hindi pa bumababa ang kanyang ama. Laila, kung buntis ka, hindi man marinig ng papa mo ang usapan natin ngayon. Malalaman at malalaman din niya yun. Ngayon ay sabihin mo sa akin ng totoo na kondisyon mong bata ka. Alalang-alala na ako sa'yo, akala mo. Nag-iwas siya ng tingin dito. OA ka naman eh. Paano naman ako mabubuntis? Alam mo namang wala na si Justin. Bumuga ito ng hangin. Sige, kung ayaw mong ipagtapat sa akin, hindi kita pipilitin. Sabi nito sabay tayo. Hinabol niya ang tingin si Yaya Melda na pumasok sa loob ng kusina. Wala pa siyang lakas ng loob para ipagtapat ang tunay na kalagayan niya rito. Wala pa siyang nabubuong plano sa susunod na gagawin niya. Tiyak na madidismaya ang papa mo kapag nalaman niya nangyari na ito sa'yo. Nakakalungkot din isipin na baka itong kondisyon mo ang gamitin ng mga kalaban ng papa mo para siraan siya. Parang sirampla kang umaalingaw sa kanyang pandinig ang sinabi na iyon ni Doktora.
Tama ito. Napakalaking epekto sa kandidatura ng kanyang ama kapag nalaman ng publiko na ang solong anak ni Bernardo Pecson ay isang disgrasyada. For more than 2 decades, inalagaan ng kanyang mga magulang ang kanilang pangalan. Walang naging pangit na balita tungkol sa kanilang pamilya. Iginagalang ng marami ang tao ang kanilang pamilya. At sisirain lang niya iyon dahil sa isang gabing kagagahan niya. Dahil sa kalasingan niya, nagawa niyang sumiping sa isang lalaking hindi niya kasintahan at hindi niya kilala. Ngayon ay nabuntis pa siya. Tama si Yaya Melda, malalaman at malalaman din ng kanyang papa ang tungkol sa kalagayan niya. Ngayon pa lang, parang gusto na niyan lumubog sa lupa sa labis na kahihiyan. Anong mukhang ihaharap niya sa kanyang ama, sa mga kakilala nila, sa kanilang mga kamag-anak? At anong paliwanag ang gagawin niya kapag lumobon siya niya? Paano niya na ipapaliwanag ang binhing nasa sinapupunan niya na bunga ng isang gabing pagkalimot sa sarili? Mataas pa naman ang pagpapahalaga sa kanya ng kanyang ama, pati na ng mga taong malalapit sa kanya. Maging ang mga kabataan ay iniidolo siya, hindi lang dahil sa anak niya, at anak siya ni na Regalda Pecson at Dr. Bernardo Pecson, kundi dahil sa isa siya sa mga pinagmamalaking citizen ng Bacolod City. Noong isang taon, naging runner-up siya sa Binibining Pilipinas. Ano mangyayari sa kanya kapag nagbulgar na magiging isa siyang dalagang ina? Hanggang sa pagtulog niya sa gabi, laman pa rin ng kanyang isip ang kasalukuyang kalagayan niya. Masakit na ang ulo niya sa kakaisip, pero wala pa rin siyang nakakapang kasagutan. Inabot pa siya ng mahigit 1 linggo sa kaiisip kung ano ang dapat gawin bago niya ipinasyang pumunta sa townhouse ni Chris. Nagdesisyon siya na hindi niya pwedeng solohin ang pagbubuntis niyang iyon. Isang malaking problema ang kahaharapin ng kandidatura ng kanyang ama kapag nalantad na isa siyang disgrasyada. Mawawalan ng respeto ang mga tao sa kanya, lalo na sa kanyang ama. Masisira ang pangalan nila. Ayaw niya mangyari iyon. Kung may isang taong gustong-gusto na manalo ang kanyang ama, siya yun. Ipagpapatuloy ng kanyang ama kung ano man ang naudlot na gawin ng kanyang ina, para iyon sa buong Bacolod. Ngayon, sa pagbubuntis niya, wala siya ibang pwedeng lapitan kundi ang taong kahati niya sa obligasyon doon, si Chris. Nilakasan ni Laila ang loob niya nang maglakad siya patungo sa harap ng townhouse ni Chris. Ipinalalangin niya na sana'y naroroon ito, kahit pa hindi niya nakita ang kotse nito na nakaparada sa maliit na garahe. Kumatok siya at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Ngunit laking pagtataka niya dahil isang magandang babaeng nasa early 30s ang bumungad sa kanya. Naalarma siya. Sino to? Girlfriend o asawa ba to ni Chris? Kumunot ang noo ng babae. Yes, tumikim siya. Magandang hapon. Kaibigan ako ni Chris. Pwede ko ba siya makausap? Naku, hindi na dito nakatira si Sir Chris, miss. Sir Chris? So hindi ito girlfriend o asawa ni Chris. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Pero may bumangon pa rin kaba sa dibdib niya sa isiping hindi na pala roon nakatira ang lalaki. Ganon ba? Dati kasi dito siya nakatira, hindi ba? Oo, pero last week pa siya lumipat sa WSM Tower. Doon na siya nakatira ngayon. WSM? Ano yun? Yung William Steel Manufacturing. Kilala niya ang kumpanyang iyon. Bago pa naitayo ang William Steel Manufacturing sa Negros, alam na niya ang tungkol sa kumpanyang iyon. Isang malaking kumpanya iyon na ang main base ay nasa Maynila. Doon siya nagtatrabaho ngayon? Tanong niya. Well, sort of, natatawang sagot nito. Kasi, siya lang naman ang may-ari ng WSM. Nashock siya. Si Chris ang lalaking minsan niyang nakasiping ang may-ari ng malaking kumpanyang iyon. Napatingin ang babae sa kanya mula ulo hanggang paa, and then settled on her face. Pumasok ka muna sa loob, anyaya nito. Wag na, mabilis sa tanggi niya. Pupuntahan ko na lang si Chris. Okay, ano nga palang pangalan mo? Ako si Laila. It's nice meeting you, Laila, sabi nito. Ako naman si Minerva. Asawa ko na isang executive ng WSM dito sa Bacolod. Taga Maynila kami.
Pero nang dito madestino ang asawa ko, ay sumama na rin ako. Kami ngayon ang pinatira ni Sir Chris dito sa townhouse niya. Nang ilahad nito ang isang kamay ay tinanggap niya iyon. Napangiti siya. Nice to meet you too, Minerva. Akala ko asawa ka ni Chris. Tumawa ito. Single na uli si Sir Chris. Mahigit 1 year nang patay ang misis niya. Ha? Napakurap siya. So byudo pala si Chris. Tinanguan niya ito ang kausap. Sige, aalis na ako. Salamat ha. Okay, ingat. Katatapos lang makipag-usap ni Chris sa isang kliyente sa hotel. Nakasakay na siya sa kanyang kotse at pabalik na sa WSM nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang sekretarya niyang si Adeline ang tumawag. Sir, may bisita po kayo dito sa office. Si Miss Laila Pexon. Laila? Iisa lang ang kilala niyang may ganong pangalan, pero ayaw niyang pakasiguro. Laila Pexon? Ulit niya. Yes, sir. Nariyan siya sa office ko kamo? Yes, sir. Pinaghihintay ko dito sa lobby sa labas ng private office niyo. Hindi na siya nagdalawang isip. Kakausapin ko siya. Saglit lang, sir. Tigil niya ang paghinga habang naghihintay. Maya-may narinig na niya ang pamilyar na tinig. Hello, Chris? Si Laila nga. Kilalang-kilala niya ang tinig na iyon kahit pa ilang oras lang niya ito nakasama. Bakit ito pumunta sa opisina niya? Paano nito nalaman ng tungkol sa kinaroroonan niya? Yes, Laila. This is a surprise. I know. Sinadya talaga kita dito dahil gusto kitang makausap. Galing ako sa townhouse mo. Hindi ka na pala nakatira doon. Oo, hindi na nga. Look, pwede bang mag-usap na lang tayo mamaya kapag nakabalik ka na rito? Sabi kasi ng secretary mo, pauwi ka na. Kaya okay lang ba na maghintay ako rito? May importante kasi tayong dapat pag-usapan. Sure. Okay, see you then later. Pagkatapos sa maikling pag-uusap nila ni Laila, ay natilihan siya. Kung hindi siya nagkakamali, almost 2 months na mula nang may mangyari sa kanila sa townhouse niya. After that, hindi na niya nakita pa ang anino nito. Ngayon ay gusto siyang makausap nito. Sinadya pa nga siya nito sa kanyang opisina. Ano ang pakay ni Laila sa kanya? Matagal nang nakatingin si Laila sa direksyon ng elevator. Maya-maya ay tumunog iyon at nang bumukas ang pinto ay iniluwan niyon si Chris. Biglang kumabog ang dibdib niya. Napakagwapo nito sa suot nitong long sleeve polo at dark pants. Ngayon lang ulit niya nakita si Chris at hindi niya alam kung bakit parang may nabuhay agad na atraksyon sa kanyang dibdib. Napatingin ito sa gawin niya, saka binilisan ang paglalakad palapit sa kanya. Tumayo siya at saka napalunok. Hold on, Laila. Kailangan magpakatatag ka. Hi Chris. Hello. Casual na bati nito. Kanina ka pa ba? Almost an hour siguro. Sorry to keep you waiting. Okay lang. Let's go inside. Yaya nito sa kanya. Sabay lingon sa sekretarya. Magdala ka ng 2 tasang kape sa loob, Adeline. Okay, sir. Sumunod siya kay Chris papasok sa private office nito. Hindi na niya nakuhang humanga sa mga magagarang silid na iyon dahil nangingibabaw pa rin ang nerbiyos sa tensyon sa dibdib niya. Pinaupo siya nito sa couch na nasa isang sulok. Akala niya ay uupo na rin ito, pero nanatili itong nakatayo. Naasiwa siya dahil nakatitig ito sa kanya. Nasa mga mata nito ang tahimik na pagtatanong kung bakit siya naroroon. Maya-maya lang ay umupo na ito sa tabi niya at saka humarap sa kanya. I'm glad kilala mo pa pala ako, Laila. Hindi niya alam kung anong isasagot doon. Nabanggit mo kanina na galing ka sa townhouse ko? Oo, si Minerva ang nadatnan ko roon. Siya nagsabi sa akin na hindi ka na nga nakatira doon. Right, well, this is really surprise. After that night, wala na ako narinig mula sa'yo. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin bago ka umalis noon. Napatungo siya sa tono ng panunumbat sa tinig nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Adeline. Dala ang 2 puswelo ng kape para sa kanila. Ilapag mo na lang dito, sabi ni Chris. Inilapag nga ng babae ang 2 tasa sa ibabaw ng center table, sa harap mismo nila. Anything else, sir? Tanong nito. That's all.
Lumabas na ng silid si Adeline. Kinuha ni Chris ang isang tasa ng kape at iniabot iyon sa kanya. Napilitan siyang tanggapin iyon. Pansumandali siyang humigop. Baka sakaling kumalma ng kaunti ang nerbiyos na nadarama niya. Nang ilapag niya ang tasa pabalik sa center table, sakalang uli nagsalita si Chris. "Are you working, Laila?" Umiling siya. "I see. So, what keeps you busy?" She sighed. "Lately, busy ako sa pagtulong sa kandidatura ng papa ko." Napakunot noo siya. "Your father is a politician?" "Ang mama ko talaga ang politiko sa pamilya namin, pero tatakbo ang papa ko sa darating na eleksyon bilang mayor." "I see. Ano nga ba uli ang apelyido mo?" "Pecson." "Pecson? Are you related to Vice Mayor Gilda Pecson, yung napatay a few months ago?" Gulat na tanong nito. Humingi siya ng malalim. "She is my mother." Natigilan nito at napatitig sa kanya. "Oh yes, naalala ko na. Nabanggit mo nga noon sa akin na namatay ang mama mo. I heard na dapat itatakbo siyang mayor, pero napatay siya kaya ang papa mo tatakbo." "Yes." "Hindi ako masyadong familiar sa story dahil kailan lang ako dito sa Bacolod," sabi nito pagkatapos ay iniba ang paksa. "Sabi mo kanina may importante tayong pag-uusapan?" "Heto na, kailangan ko nang palakasin ng todo ang loob ko para masabi sa kanya ang dapat niyang malaman." "Buntis ako, Chris." Diretsang sabi niya. Lumarawan ang pagkabigla sa gwapong mukha nito. Saka mabilis ang bumaba ang paningin sa bandang tiyan niya. Impis pa iyon kahit medyo masikip ang ruffled blouse na suot niya. Muling bumalik ang paningin nito sa kanyang mukha at saka hinagilap ang kanyang mga mata. "And may I know who the lucky father is?" Saglit na yumuko siya. Pakiramdam niya ay sinampal siya ni Chris sa sinabi nito. "Chris, wala namang iba. Ikaw lang ang nakagalaw sa akin, alam mo yan." Bigla itong napatayo. Bukas ang tinimting galit sa mukha. "What's this, Laila? Pikot ba to?" Bumangon ng galit sa dibdib ni Laila sa pagbigkas ni Chris ng salitang pikot, pero nagawa pa rin niyang kontrolin ng sarili. Walang mangyayari kung paiiralin niya ang galit niya. "Then what?" tanong ni Chris. Matagal na nakatitig lang ito sa kanya habang napipilitan na siya. "Well, speak up." Bumuntong hininga siya bago nagsalita. "I'm pregnant, Chris. 7 weeks at ikaw ang ama nito. Wala akong ibang karanasan maliban sa'yo at alam mo yan. Nawala ako since that night in your townhouse dahil bumiyahe kami ng papa ko papunta sa Australia. 1 month kami sa tiyahin ko roon. Wala akong boyfriend. Suitors, yes, I do have some, pero wala kahit sinong lalaki na nakakagalaw sa akin maliban sa'yo. Kaya ikaw ang ama ng dinadala ko. Kung gusto mo, magpa-DNA paternity test pa tayo. Hindi ko naman hinihiling na pakasalan mo ko. Hindi yan ang intensyon ko kung bakit nakikipagkita ako sa'yo." "So ano pala? Do you want to get rid of the baby?" Napamaang siya. "No way. Wala sa plano ko yan. Hindi ako kriminal para ipalaglag ang sarili kong anak at may takot ako sa Diyos." "Okay, so you want to keep the baby?" "Yes, I want to keep this baby. Paninindigan ko to. May karapatan din naman ang batang ito na makita ang mundo, Chris." "So anong problema kung ganun? Mukhang buo naman ang plano mo riyan." "Lumapit ako sa iyo para humingi ng tulong. Nabanggit ko na sa iyo na tatakbo bilang alkalde ang papa ko. I want him to win badly. Gusto namin pabagsakin si Mayor Medilla. Malaki ang kinalaman niya sa pagkamatay ni Mama. Siguro naman inialam ka na kahit papaano sa pumalakad ni Mayor Medilla. Isa siya sa most corrupt na mayor sa history ng syudad na ito. Tiyak na babagsak ang popularity rating ni Papa kung mabubulgar ang pagbubuntis kong ito kung wala akong maihaharap na aman nito." "What exactly do you have in mind?" tanong nito na nakakakunot pa rin ang noo. "Kaya ka lumapit sa akin ay dahil gusto mong tulungan kita, sabi mo. Help in what? Financially?" "No, hindi sa financial. Kaya kong buhayin ang sarili ko kahit itong pinagbubuntis ko. We're not exactly poor, Mr. Williams.
Ang gusto ko lang sana, pumayag kang palabasin na boyfriend kita. That we're living under one roof, na inaako mo ang ipinagbubuntis ko para walang question ng mga tao, para hindi naman ako lalabas sa disgrasyada. Kapag tapos na ang eleksyon at sigurado ng panalo si Papa, pwede mo na akong sipain palabas ng bahay mo. By that time, siguro, may lakas na ako ng loob na ipagtapat kay Papa ang totoo. Ako na ang bahala mag-isip ng idadahilan sa kanya. Palalabasin ko lang na hindi tayo magkasundo, na lagi tayo nag-aaway, na hindi pala tayo compatible sa isa't isa, kaya useless sa pagpapatuloy natin ang relasyon natin. Mga ganoong drama. At kapag nakapanganak na ako, kung gusto mong bisitahin ang anak natin, okay lang sa akin. Hindi ko rin nilalayo sa iyong anak mo. Bibigyan kita ng karapatan sa kanya. This is ridiculous, sambit nito. Napatiimbagang siya. Okay, fine. Kung ayaw mong pumayag, hindi kita pipilitin. Sabi niya sabay pigil ang galit na tinig. Tiningnan siya nito ng masama. You make it sound like I'm the only one to blame, Laila. Hindi naman kita pinilit ng gabing yon, hindi ba? Alam mo yan, I did not rape you. Ikaw ang unang nagpakita ng motibo sa akin. Oo nga't lasing ka, pero alam mo pa rin ang ginagawa mo. Bakit ka bumigay sa isang estranghero? Gawin ba yun ng isang matinong babae? Napayuko siya at matagal bago muling nag-angat ng mukha para salubungin ang titig nito. I was drunk at nang gabing iyon, ang mukha ng namatay kong boyfriend na nakikita ko sa'yo. Pagdadahilan niya, kahit ngalingaling batukan niya ang sarili sa sobrang lame ng katwirang iyon. Tumawa ito ng mapakla. I see. Nice one. Nakaramdam siya ng panlulumo habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ni Chris. Sana'y huwag siya nitong tanggihan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos niyon. Matagal na napatitig lang ito sa kanya bago nagsalita. Give me some time to think this over. Ibigay mo sa akin ang contact number mo para matawagan kita agad. Kahit pa paano may nabuhay na pag-asa sa dibdib niya. Kausap ni Chris si Gerald sa loob ng kanyang private office na naging tirahan din niya. Ito ang executive niya na nakatira sa townhouse niya sa Bacolod dahil ito lang ang matatawag na close friend niya sa lugar na iyon. Dito niya ipinagtapat ang tungkol sa problemang kinahaharap nila ni Laila. So, desidido na kayong pumayag sa gusto niya mangyari? Tumango siya. Pero hindi kami pwedeng tumira dito sa opisina. Natural. Well, okay lang naman sa akin na maghanap ng ibang matitirahan para makabalik kayo sa townhouse niyo, sir. Okay lang ba sa inyo ni Minerva? Oo naman, sir. Nakausap niyo na ba si Laila tungkol dito? Sinabi ko sa kanya kahapon na tatawagan ko na lang siya. Pero wag mo na sa ngayon, kahit na nakapagpasya na ako. Saka na lang siguro kapag nakalipat na ako ng bahay. Ang mami niyo, sir, alam ba niya ang tungkol dito? Hindi pa. Saka ko na lang sasabihin sa kanya kapag nagsama na kami ni Laila. Napangiti ito. Sabi ni Mrs. kagabi maganda raw si Laila. Artistahin daw. Kaya hindi na ako nagtataka na nangyari ang ganito. Excited na tuloy kung makita siya. Ngumiti lang siya bilang reaksyon sa sinabi nito. A week later, nakatanggap ng tawag si Laila mula kay Chris. Halos mapatalon siya sa tuwa nang sabihin nitong pumayag na ito sa hiling niya. Sinabi mo na sa papa mo ng pagbubuntis mo? Tanong nito sa kabilang linya. Hindi pa, sabi niya. Do you want me to go to your dad and personally talk to him? Natigilan siya. Well, oo sana. Pero bago yun, kailangan makapag-usap muna tayo kung paano natin sasabihin kay Papa. Kailangan palabasin natin na matagal na tayong may relasyon bago nangyari ito. Of course. So anong gusto mo? Pupuntahan mo ako dito sa office o magkikita na lang tayo sa ibang lugar? Pupuntahan na lang kita riyan bukas sa umaga. Okay, I'll see you then. Kinabukasan, 10:00 pa lang ng umaga ay nasa WSM Tower na siya. Ngumiti si Adeline nang makita siya. Hi, Ma'am Laila. Bati nito. Pasok ka na sa loob, ma'am. Naghihintay na si sir. Pagpasok niya sa loob ng private office ay naabutan niya si Chris na nagkakape sa couch. Hi, bati niya. Hi, Laila. Coffee? No thanks. Bawas caffeine ako. Alam mo na. Bahagyang hinaplos niya ang kanyang tiyan. Oh, natigilan ito sandali.
Okay, maupo ka. Tumalima siya. Lumipat na sa ibang bahay sina Minerva at Gerald. Sabi nito, pinaalis mo sila roon? Napamaang na tanong niya. Hindi naman sa ganon. Kung hindi nangyari to sa'yo, dito sana kita patitirahin. Dito kasi talaga ako nakatira sa tower. Pero hindi naman kita pwedeng itira dito, lalo't buntis ka. Mismong sina Gerald at Minerva na rin ang nagboluntaryo na maghanap ng ibang malilipatan. Sagot naman ang kumpanya ang accommodation sa kanila, kaya walang problema. Doon tayo titira sa townhouse ko. Ewan ko natatandaan mo pa ang loob nun, pero may 2 kwarto roon. Pwede mong gamitin yung isa. Naipaayos ko na yon. May kama na rin at nakabitin na rin ang aircon. Napatango na lang siya. Kinausap ko si Adeline. Baka ako may ma-recommend siya na magiging katulong natin doon. Naku, wag na. Mabilis na tanggi niya. Why not? Hindi tayo pwedeng kumuha ng katulong, Chris. Mahirap na. Baka malaman ng need ang tunay na setup natin. Kailangan tayo lang nakakaalam ng tungkol dito. Pero hindi pwede. Sino gagawa ng mga gawaing bahay? Sino maglalaba ng mga damit natin? Ang maglilinis ng bahay at ang... Ako! Napakunot na ito. Are you sure? Sanay ka ba sa mga gawaing bahay? Hindi masyado, pero marunong ako kahit papaano. Besides, pwede tayong kumuha ng tagalinis at sa Tera. The rest of the week, kaya ko na siguro ang mga gawain. Nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga katulong sa bahay. Hindi naman ako sinanay ni Mama at Papa na senyorita sa amin. Saka may alam din ako ng pagluluto kahit paano. But you're pregnant. Mahirap na kung ikaw mapapagod sa pagtatrabaho. Hindi madali ang maglaba at maglinis ng bahay, Layla. Madali lang yun. Basta huwag kang kumuha ng makakasama natin sa bahay. Napabugay ito ng hangin. Okay, ikaw ang bahala. Marami pang sinabi si Chris sa kanya. Tinalakay din nila mga dapat nila sabihin sa kanyang ama kapag nakaharap na nila ito. Bago siya umalis ng opisina ni Chris ay ibinigay niya rito ang address ng kanilang bahay. 7:00 raw ng gabi darating ito roon. Tila naiinip ang ama ni Layla sa paghihintay. Anong oras baka mo darating ang boyfriend mo? 7, Papa. Umupo siya sa gilid ng kama nito. Nakaharap ito sa isang stool na katabi ng tokador. Okay, sabi nito, saka napaisip bago muling nagsalita. Medyo ninenervyos ako sa pakikipagharap kong ito sa boyfriend mo, anak. Kung saan nakilala ko na siya noon pa, baka hindi ako ganito ka-tense. Hanggang ngayon ay parang hindi pa rin ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na may boyfriend ka na at ang boyfriend mo ay si Chris Williams na to. Well, wala naman akong tutor sa inyo, lalo pat alam ko naman ang disenteng taong ito ay si Williams. Ngumiti siya ng pilit. Sorry kung inilihim ko sa iyo yung relasyon namin ni Chris pa. Juan kasi, you know, Justin just died. Ayoko namang isipin mo na ang bilis ko siyang napalitan. Napakagatlabi siya sa pagsisinungaling niya. Hindi lang dito siya nagkakasala kundi kay Justin din. Ano pa nga bang magagawa ko? Mabuti naman at may nakilala ka rin. Bago mag-7, dumating si Chris. Humanga si Layla sa kagwapuhan ng binata kahit na simpleng polo shirt at faded jeans lang ang suot nito. Silang mag-ama mismo sumalubong dito sa sala. Nagulat pa siya nang bigla na siyang lapitan nito at halikan ng mabilis sa mga labi. Hi, hon. Nahangiting bating nito sa kanya. Mabuti na lang at mabilis siyang nakabawi. Hello, hon. Tugon niya. Pa, si Chris. Chris, papa ko. Nagkamay ang dalawa at nagpalitan ng pleasantries. Pagkatapos ay umupo na rin sila. Magkatabi sila ni Chris sa sofa habang nakaupo naman sa single chair ang kanyang ama. Nang akbayan siya ni Chris ay nataranta na naman siya. Bahagya pa nga siyang napapitlag pero hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang may mahalata ang kanyang ama. Tito, may sasabihin mo kami ni Layla sa'yo. Paunang sabi ni Chris. Eto na, kinakabahang sabi ng isip niya. Gusto kong hingin ang basbas niyo para magsama kami ni Layla. Buntis ho siya. Napanganga ang kanyang ama. Saka marahas na bumali sa kanya. Buntis ka? Yes pa, sagot niya. Halos mabingis siya sa lakas ng pagkabog ng dibdib niya. 2 months na. Kay Chris naman ito tumingin.
At anong balak mo, Chris? Pakakasalan mo ba ang anak ko? Opo, Tito. Yan talaga ang plano ko. Plano namin ni Laila. Hahanap lang kami ng magandang tiyempo pagkatapos sa siguro ng eleksyon. Ayaw naman namin isabay ang paghahanda para sa kasal namin habang busy kayo sa kampanya. Napagkasunduan namin ni Laila na after election na lang. In the meantime, gusto kong tumira muna kami ni Laila sa townhouse ko. Kung okay lang sa inyo, Tito. Matagal na hindi nakaimik ang kanyang ama. Maya-maya na sa punito ang noo. Sus Mariosep, kayong mga bata talaga, nakakabigla kayo. Nagkatinginan sila ni Chris. Ano pa nga bang magagawa ko? Sabi ng kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.